Isang mapagpalang pong araw sa atin lahat mga katiits mula Luzon, Visayas and Mindanao at sa buong mundo. Okay, bago ko umpisan mga katiits, nagpapasalamat po ako mga katiits sa pagsuporta po sa aking YouTube channel. At yun mga ano pala mga katiits, yung mga gusto magpadikod, mag pa-analisa sa mga signs and markers. Pwede niyo po ipadala po, pwede niyo i-send ang picture po sa aking messenger, Alejandro Sanchez. Maraming salamat po muli. Ang aking topic ngayon mga katiits, paano po nakuha ang mga big banker deposit ng ibang bansa like Japanese, Chinese, and Korea. So, ito po yung kanilang estratehiya para hindi po mahalata ang kanilang mga retrieval ng bunker deposit po sa mga kanilang tinatagong kayamanan dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na po ang mga Japanese. Ganito po yung kanilang estratehiya. Napakagaling po talaga ng mga hindi po talaga malalaman dahil nga ito'y dadaanan nila po sa tinatawag na construction system. Kunyari po, ito'y gagawa po karamihan po sa napapansin po natin, lalo na po itong mga Chinese, Korean, Japanese ay yung Japanese may JICA constructions yan. Yung iba Korean construction, yung iba Chinese constructions. So madalas po ang kanilang alibay mga katiits, ito siguro baka alam nyo na rin to, ay gagawa po ng dam. Yun, karamihan. Kasi nga, ang dam kasi mga katiits, alam nyo na kung bakit. Nasa mga high-rise mountain yan. Nasa mga mataas, elevated na mga bundok. So, doon kasi dapat ilagay yung mga dam na yan. So, yun yung mga katiits. Yun yung isa sa pinaka-alibay ng mga nag-retrieval ng mga big bunker deposit dito sa Pilipinas. Napapansin nyo po, kasi hindi naman talaga actually yung mga kababayan natin na gustong sumubok to locate, to retrieve, para kunin yung mga big bunker deposit na uhuhukay lang sila ng how many meters, how many feet ang lalim, ay hindi talaga ganun kadali mga katiits. Kasi nga gagamit ka talaga mga katiits ng heavy equipment like bulldozer. Unang-una mga katiits, yung bulldozer kasi mga katiits ay kanilang gagawa muna sila ng road, daan upang makarating sila dun sa target. Ngayon, gagamit lang sila ng backhoe kapag nandoon na sa target talaga yan. Ang ginagawa kasi nila mga katiits, yun yung napapansin nyo, magtatapos yan sa mga gilid kung saan yung point area, yung bunker, big bunker deposit area ay sa gilid po nila yan uhukayin. Hindi yan mismo sa gitna. Not unlike ng ating mga katiits na nagsubok na mag-retrieve po ng mga big bunker deposit ay uhukay na pinaka ng malalim. Hindi ganun pala mga katiits kasi nga hindi yan ang kanilang estratehiya na pagkuha, kundi halimbawa high rise. Pansin niyo po yan, minsan hindi yan tumutubuan ng kahoy, para lang siyang parang chocolate hills. Ganito po pag mga big bunker.
tatapyasan po yung mga gilid doon hanggat sa marating po yung pinaka-deposit po mga katiits. Yun yung estratehiya ng mga nagre-retrieval ng mga tulad ng Japanese, Korean, and Chinese na mga yan, mga katiits. So yung sinasabi kong yung tulad sa ating mga katiits sa ating Pilipino na naghuhukay na mga how many feet, minsan mga how many meters, mga 30 to 40 meters na ang lalim. So wala pa silang nakita o napapansin. At kung halimbawa ay natumbok yung kanilang mayroon silang natumbok na big bunker deposit, hindi ganun kadali mga katiits. Kasi nga, yung mga big bunker deposit ay may mga booby trap yan, may mga water trap yan, may mga bomb trap yan. At hindi ganun kadali dahil yung pinaglagyan mismo yan ay tinatawag nila na solid rock o solid cemented rock yan mga katiits. Hindi ganun na kadali basagin, hindi ganun kadali. Kundi mo gamitan ng mga heavy equipment like backhoe na pwedeng bumasag ng mga cemented cement o solid cement or mga bulldozer, mga heavy equipment, mga katiits. So, ganun po, kadalasan po na kunyari may gagawing dam ang kanilang alibay mga katiits. Kasi nga, yung mga dam ay ginagawa yan sa mga elevated mountains, high-rise mountain. So, matataas sa tuktok po ng mountain yan. So, lingid sa kalaman po, yun na pala ang kanilang pakay. Retrieval ng big bunker deposit sa ating bansang Pilipinas mga katiits. So, alam nila mga katiits kung saan nila kukunin yan. Gagawa muna sila ng kalsada, easy to pass yung kanilang mga equipments. At pagdating dun sa pinaka-area, pinaka-target po nila mga katiits, ay unti-unti pong i-script, unti-unting tapyasan po yung pinaka-deposit po niyan. So yun yung kanilang estratehiya na hindi sila mahirapan sa pagkuha niyang tinatawag na bunker deposit na yan. Ang galing mga katiits, ano? Kaya pala maraming mga construction firm na galing Korea, galing Japan, at saka galing Chinese. Dito na lamang, may history po tayo dito sa may bandang Rizal mga katiits. Mayroong gumagawa kunyari ng dam yan, pero hindi naman ngayon, hanggang ngayon, hindi ngayon natuloy-tuloy yung project na dam. Yung pala mga katiits ay isang alibay lamang mga katiits. At ang pakay talaga ng mga Chinese na nandyan sa bandang Rizal, ito po ay na pag-alaman na po ng yung pala huhukay lang sila doon sa mga target na area, sa mga big deposit, big bunker deposit mga katiits. Ang dami pong napapansin po kasi yan mga katiits, ang ating mga katiits na treasure hunter. Wala namang natatapos na project o dam, kundi may mga marking sila, may mga sign sila na mahalata mo na bundok siya at doon tinitira nila sa tagiliran. Dahan-dahan nila binubutas yung tagiliran mga katiits. Diyan yun nangyari sa bandang Rizal. Yung mga high-rise mga mountains dyan. At dyan din yung history ng Japanese na marami pong deposito dyan na mga big bunker deposit dyan mga katiits. So talaga mga katiits, ibang klase po pag
bumanat po yung Japan, Korean at saka Chinese na hindi po sila mahalata mga katiis. Okay, sana mga katiis ay nakakuha kayo ng ideya sa mga pagkuha po ng mga big bunker sa atin. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking YouTube channel.